Dominant Protector. Credit to the author. 1531-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang huling tawag ni Terence ay 6 na araw ang nakalipas, at sinabi niyang nakarating siya sa isang bayan na tinatawag na Blizzard Town. Ito ay napakalapit sa pinakahilagang lugar ayon sa mga coordinate, ngunit ang lupain ay iba sa mga sinaunang panahon, at hindi siya makalusot kahit anong pilit niya. Nagpa siya siyang maghintay ng ilang araw para huminto ang nyebe at maglakad doon para tingnan. Pagkatapos nito, nangyari ang pagsubok. Ayaw ni Terence na mag-alala ang mga babae, kaya hindi niya ito sinabi sa kanila. Nais lamang niyang makipag-ugnayan sa kanila pagkatapos ng pagsusulit. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng pagsusulit, marami pa ring problema? Paano siya makakaalis nang hindi nakukuha ang prutas? Sa panahon ng pagsubok, upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan ng mga koponan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga satellite phone, tila nagkaroon ng interference ng signal sa Ice Mountain. Walang signal. Kaya, kahit na gusto ni Terence na makipag-ugnayan kay Josephine at ipaliwanag ang sitwasyon, hindi niya magawa. Ngunit hindi makaalis si Terence, kaya kinailangan niyang makipag-ugnayan sa kanila kapag nakabalik na siya. Sana. Tumango si Josephine, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Pagsikat at paglubog ng araw, at lumipas ang isa pang araw. Ang mga disipulong nagpapatrolya sa lugar ay nagpalit-palit ng batch, ngunit si Terence ay nakatayo pa rin sa pasukan, naghihintay kay Elder Queen na tumulong na kumbansihin ang sect master na bigyan siya ng prutas. Ang puso ni Terence ay napuno ng dalamhati at kawalan ng kakayahan. Ito ang pakiramdam ng pagkatalo sa harap ng malupit na katotohanan. Ang personalidad ni Terence ay mapagmataas at malayo, hindi niya ibinaba ang kanyang ulo bago ang anumang kapangyarihan, kahit na kapag nakaharap niya ang bahay na si Yu, na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit wala siyang magagawa sa puntong ito, ang Ice Palace ay masyadong malakas, at ito ay lampas sa kanyang kaalaman. Naunawaan niya na sa harap ng puwersang tulad nito, ang tanging paraan para mailigtas si Trixie ay ang ibaba ang kanyang ulo. Ano pa ang magagawa niya? Hindi niya ito kayang talunin, at hindi niya ito kayang agawin. Hindi lang siya mamamatay dito, kundi si Trixie ay matatapos din. Kaya ang tanging magagawa ni Terence ay gamitin ang kanyang determinasyon na ilipat ang Ice Palace. Ito ay isang bit ng isang biro, ngunit ito ay ang tanging paraan. Sa kabutihang palad, si Terence ang may titulong unang pwesto hanggat wala siyang gagawin na labag sa mga patakaran ng sekta, walang magagawa ang sekta sa kanya. Hindi mo naman siya basta-basta mapatay dahil nakiusap siya na ipagamot mo ang girlfriend niya, diba? Ang Ice Palace ay napakalabis, ngunit hindi nila gagawin ang isang bagay na tulad nito. Walang sino man ang magsasabi ng kahit ano kahit na gawin nila, ngunit sino ang maglalakas loob na dumating sa susunod na pagsubok? Kung ang sino mang gustong makipagkalakal ng ilang kayamanan ay pinatay dahil lang sa Ice Palace ang bagay na gusto nila, ano kaya ang Ice Palace? At kaya, determinado si Terence na manatili rito kahit anong mangyari. Hindi alam ni Terence kung ang pagbabalik sa kanyang salita ay magkakaroon ng anumang epekto, ngunit alam niya na kung siya ay tumalikod at umalis, wala na talagang pag-asa. Bagamat kayang gamutin ng isang Sky Class Master ang malamig na chi sa katawan ni Trixie, hindi sigurado si Terence kung kaya nila. Nabasa lang ito ni Old Linford mula sa ilang sinaunang libro, ngunit na-verify ni Lijo na ang prutas ay makakapagligtas kay Trixie. Ang higit na naghinala kay Terence ay si Lijo ay isang Sky Class Master dahil kaya niyang gumawa ng chi gathering pills, at may 2 pang natitira sa libingan, ibig sabihin ay nakalusot na siya sa Sky Class, at hindi na kailangan pang uminom ng chi gathering pills. Kung hindi siya maniniwala na iiwan lang ng isang practitioner ang mga tabletang ito na hindi ginagamit at dadalhin ang mga ito sa isang libingan. Tungkol naman sa mga side effect ng pill, sinabi ni Elder Queen na hindi ito umiiral noong sinaunang panahon, kaya walang dahilan para hindi ito inumin ni Lijo. At dahil si Lijo ay isang Sky Class Master, bakit hindi niya tinulungan ang kanyang kaibigan? Sa halip, naglakbay siya ng libu-libong milya upang mahanap ang prutas. Nakaramdam ito ng kakaiba kay Terence, malamang ay may hindi niya alam.
Maliban na lang kung hindi alam ni Legion na kayang gamutin ng Sky Class Masters ang lason, ngunit hindi inisip ni Terence na wastong dahilan iyon. Sa kaalaman at malawak na network ni Legion, walang paraan na hindi niya malalaman kung ano ang alam nila ng matandang Lin. At kaya, nahulaan ni Terence na baka ang bunga ng apoy na espiritu ay mas epektibo pa kaysa sa Sky Class. O, magkakaroon ba ng anumang mga depekto pagkatapos ng paggamot? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pinili ni Terence na sumuko. Ang hinaharap ay hindi alam, kailangan niyang hawakan ang kasalukuyan. Sect Master, nasa labas pa si Terence Ford. Sabi ni Queen nang pumunta siya sa Sect Master sa umaga. Tita Queen, bakit pakiramdam ko ikaw ang nagsasalita para sa Terence Ford na iyon? Hindi napigilan ng Sect Master ang tumawa. Hindi mo ba sinasadyang itaboy siya at hayaan siyang manatili dito para mailipat niya ako? Ito. Medyo napahiya si Queen na nalantad ang kanyang mga iniisip. Palace Master, naramdaman ko lang na si Terence Ford ay isang kaawa-awa na bata. Ako ay isang malambot na tao, alam mo iyon. Oo, alam ko. Kung hindi mo ako sinundo, na-freeze na sana ako sa mga lansangan. Bumantong hininga ang Sect Master, Tita Queen, hindi kita sinisisi, dapat tumulong ako dahil nasabi mo na, pero alam mo kung gaano kahalaga ang prutas sa Ice Palace. Kaya kung wala siyang may pakitang ebidensya para patunayan na makakahanap talaga siya ng refiner, makakahanap ako ng taga-dalisay. Maaaring may ganap akong kontrol sa Ice Palace ngayon, ngunit nandyan pa rin ang nakatatandang konseho hanggat hindi ito sumasalungat sa interes ng sekta, magagawa ko ang sinasabi ko. Ngunit kung gagawa ako ng isang bagay na labag sa interes ng sekta, tatapusin ako ng nakatatandang konseho kahit na ako ang pinuno ng sekta, bagaman hindi nila madaling gamitin ang kapangyarihang ito. Miyembro rin ako ng Elder Council, kaya syempre alam ko. Pero, kung makakahanap ka talaga ng alchemist, hindi mo nakakailanganin ang apoy na bunga ng spirit na may kasamang Icy Heart Jadestone Peel. Kaya ko nang alagaan ang Elder Council. Sa puntong ito, inihayag ni Queen ang kanyang dominanteng aura sa unang pagkakataon. Sa harap ng Sect Master, naging magalang siya, ngunit higit pa rito ay kabaitan at pagmamahal sa konseho, si Queen ay tiyak na nasa parehong antas ng nakatatanda. Kahit na ang dakilang elder ay hindi nang ahas na madaling pabulaanan ang mga salita ng munting si Queen. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawang kontrolin ng Sect Master ang sekta sa murang edad kung walang suporta ni Queen, hindi ito magiging kasing dali na ngayon kahit na sa tulong ng Sect Master at ng Grand Elder. Tita Queen, kumbinsido ako sa iyo. Alam ng Sect Master na si Tita Queen ay handang magbigay ng magandang salita para kay Terence. 1532. Alam ng Sect Master ang nakaraan ni Tia Queen, alam niya na dumanas siya ng ilang mga pagkabigo sa kanyang buhay pag-ibig noong bata pa siya, kaya pinahahalagahan niya ang mga lalaking nagpapahalaga sa mga relasyon. Tita Queen, walang magawa ang Sect Master, sigurado ka bang gusto niyang ipagamot ng prutas ang kanyang kasintahan? Sa pagkakaalam ko, ang bunga ng apoy na espiritu ay hindi isang halamang gamot, di ba? Nagsisimula ng mag-relax ang puso ng Sect Master, ang prutas ay mahalaga, ngunit dahil sinabi iyon ni Tita Queen, hindi niya ito maaaring tanggihan ng sobra. Siya ang nagpalaki sa kanya pagkatapos ng lahat, at habang hindi sila mag-ina, sila ay mas malapit kaysa mag-ina. Alam ng Sect Master na tinatalakay lamang ito ni Tita Queen bilang paggalang sa kanyang posisyon sa konseho, kahit na ibigay lang niya ang prutas, ang Grand Elder ay magiging malungkot lamang, ngunit hindi siya mangangahas na pigilan siya. At dahil ginawa ito ni Tita Queen, paanong hindi pakialam ng Sect Master ang kanyang mukha? Gayunpaman, hindi niya kilala si Terence Ford, natural na hindi siya nagtitiwala sa isang estranghero. Dagdag pa, ang lakas ni Ford I ay masyadong mahina sa kanyang paningin, masyadong hindi gaanong mahalaga, siya ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa isang mortal, at kaya ang pangako ng Sect Master sa kanya ay isang biro lamang. Makakahanap ng alchemist ang isang buhong cultivator. Kailan naging walang kwentang propesyon ang alchemy? Kung galing siya sa isang sinaunang sekta, kapanipaniwala na makakahanap siya ng Peel Master. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit tila ito ang kaso. Binuhat niya ang kanyang kasintahan sa buong oras ng paglilitis. Ito ay sapat na upang maniwala ako na ang kanyang sinabi ay totoo. Sabi ni Queen.
Dahil loyal siya, pagkatapos ay sabihin sa kanya na tumayo sa pintuan. Kung kaya niyang tumayo doon ng kalahating buwan nang hindi kumakain, umiinom, o natutulog, pagkatapos ay maniniwala ako sa kanya. Kung hindi, pagkatapos ay hilingin sa kanya na umalis. Sabi ng sect master. Kalahating buwan. Mapait na ngumiti si Queen. Palace Master, ayos lang kung ang isang mystic ay hindi kumain o matulog sa loob ng 3 araw, ngunit kalahating buwan, hindi ba masyadong marami iyon? Bagamat ang espiritual na chi sa ating bundok ay mayaman, kahit na siya ay patuloy na naglilinang, ang chi na nakukuha niya ay hindi magiging sapat para sa kanyang katawan na ubusin araw-araw. Tita Queen, sinusubukan ko lang siya paano kung may dumating na random na lalaki at sabihing ililigtas niya ang kanyang kasintahan. Kung mabait ka, hindi sapat ang buong Ice Palace natin para ibigay sa kanya. Sa isang beses, nagbiro ang sect master sa harap ni Queen. Kapag hindi na siya nakatiis at nahimatay, maaari mo na siyang gisingin. Ito. Maganda. Saglit na nag-alinlangan si Queen bago tumango. Nang makita ang figure ni Elder Queen, sa wakas ay nakahinga si Terence tila hindi siya basta-basta mapapansin ng Ice Palace. Terence Ford, bakit hindi ka umaalis? Lumutang ang figure ni Little Queen, at nang makita niya si Terence Ford, nagtanong siya ng walang pakialam. Hindi pumayag si Elder Queen sa aking kahilingan, kaya maaari na lamang akong maghintay dito. Malaki ang kahulugan ng prutas sa aking kasintahan, ayaw kong mawala ang pagkakataong ito. Magalang na sabi ni Terence. Sige, dahil tinatrato mo ito bilang isang pagkakataon, tutuperin ko ang iyong hiling. Tumango si Queen at sinabi sa seryosong tono. Senior, magsalita ka naman. Akala ni Terence na si Elder Queen ay aalis lang pagkatapos ng ilang salita tulad ng dati, pero umalis siya. At kaya, habang si Terence ay tuwang-tuwa, binago niya ang paraan ng pagtawag niya kay Elder Queen sa senior. Siyempre, lakas man o edad, walang pakialam si Terence na tawagin siyang senior. Sinabi mo na gusto mong gamutin ng prutas ang iyong kasintahan, at babayaran mo ito ng anumang halaga, tama ba? Tanong ni Little Queen. Oo, senior. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Terence. Sige, pagkatapos ay maaari kang tumayo dito. Babalik ako sa loob ng 15 araw kung nandito ka pa, sapat na iyon upang ipakita ang iyong sinseridad. Bibigyan kita ng pagkakataong kumbansihin ang sect master. Ayaw ipakita ni Queen sa harap ni Terence, kaya malamig at formal na salita ang ginamit niya. Oo naman. Tumango si Terence. Tandaan, kailangan mong tumayo dito. Hindi ka makakapagpahinga. Kung hindi mo magawa, maaari kang umalis sa bundok. Sabi ni Queen. Kaya ko. Sabi ni Terence. Tumango si Queen at umalis nang walang sinasabi. Ang puso ni Terence ay napuno ng pananabik at kagalakan. Alam niyang ito ang pinaghirapan ni Kuya Queen. Hindi niya ito sinabi, ngunit nararamdaman ito ni Terence. Maaari lamang nilang panatilihin ang kanilang pasasalamat para kay Elder Queen sa kanilang mga puso at magkaroon ng taas at understanding sa isa't isa. Gayunpaman, kinailangan nilang tumayo dito ng kalahating buwan, at hindi sila pinayagang magpahinga o umalis. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa kahilingang ito. Kung ang nakatayo dito ay hindi si Terence kundi ang iba pang Mystic Class Master, malamang ay patay na sila sa kalahating buwan, di ba? Bagamat hindi sinabi ni Kuya Queen na bawal silang kumain at uminom, dahil bawal silang umalis, saan pa sila makakakain at makakainom? Sino ang magdadala ng maraming pagkain sa kanila nang walang dahilan? Alam ng bawat magsasaka na ang panahon ng pagsubok ay 3 araw, kaya nagdala lamang sila ng ilang mga elixir upang mapunan ang kanilang enerhiya. Gayunpaman, hindi sila maaaring magdala ng masyadong marami. Ang kalahating buwan ay tiyak na hindi sapat. Sa kabutihang palad, si Terence ay may jade space at maaaring pumasok upang palitan ang kanyang enerhiya anumang oras. Not to mention kalahating buwan, kahit kalahating taon ay hindi magiging problema. Bumalik si Queen sa silid ng sect master at sumagot, Palace Master, pumayag siya. Sige, hintayin na lang natin siyang umatras. Tumango ang sect master, bumalik sa dati niyang kalmadong sarili, may ibang tao sa kwarto, kaya kailangan niyang kumilos na parang sect master.
Dinala ni Amara sina Wayne, Hecken, at ang iba pa sa bayan ng Jiwo upang makita ang dalawang biktima, gayon din ang pahayag na ginawa ng lokal na pulisya. Mula sa mga bagay na ito lamang, maaaring makumpirma na ang sospek ay ang parehong tao tulad ng mga nakaraang kaso. Gayunpaman, wala pa ring detalyadong conclusion sa hitsura at katangian ng sospek. Sa pagkakataong ito, nakamaskara rin ang sospek. Tinanong ni Amara ang mag-ama na nagbebenta ng inihaw na kamote, ngunit wala siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ano ang sinabi ng iba pang mga saksi? Walang mahanap si Amara na kapaki-pakinabang mula sa dalawang biktima, kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga saksi. Halos kapareho ng account ng mag-ama ang ibang witness, pero sabi ng isang taong bayan, pagkatapos tumakas ang sospek parang sumakay siya sa SUV. Sabi ni Hale. Ipinakilala sa kanya ng isa sa mga lokal na opisyal na namamahala sa kaso si Amara. Siyempre, hindi ang mga saksi ang nakakita sa eksenang ito, kundi isang matandang magsasaka na ilang daang metro ang layo mula sa pinangyarihan. Ayon sa matandang magsasaka, nakakita siya ng nagmamadaling tumakbong lalaking nakamaskara, pagkatapos ay sumakay siya sa SUV sa gilid ng kalsada at mabilis na nagmaneho patungo sa direksyon ng highway. 1533. Oh! Ano ang modelo ng SUV at ang plaka? Nanlamig ang mukha ni Amara habang nagtanong. Hindi alam ng matanda ang modelo ng sasakyan, ngunit ayon sa kanyang paglalarawan, nakita namin ang ilang mga larawan ng sasakyan para makilala niya. Basically, nakakasigurado kami na dapat itong Land Rover. Kung tungkol sa plaka, hindi ito napansin ng matanda. Ayon sa kanya, walang plaka na nakasabit doon. Sabi ng opisyal kay Amara. Land Rover. Isa itong Land Rover. Salamat sa iyong tulong, ang mga pahiwatig na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Tumango si Amara. Noong sinusuri ni Amara ang kaso sa Starfield, nilock niya ang ilang posibleng modelo ng kotse, isang Land Rover, isang Volkswagen Tiguan, at isang Chevrolet Apache. Ang tatlo ay mga off-road na sasakyan, at lahat sila ay lumabas sa mga surveillance camera malapit sa mga pinangyarihan ng krimen. Napakahusay ng kakayahan ng sospek sa pag-park. Palagi siyang pipili ng ilang blind spot ng mga surveillance camera. Sa oras na dumating siya sa isang lugar na may mga kamera, hindi niya matukoy kung aling sasakyan iyon. Kinailangan ni Amara at Wang Li na dumaan sa lahat ng mga security camera sa paligid ng mga pinangyarihan ng krimen upang magkaroon ng tatlong posibilidad. Hindi niya matiyak kung aling sasakyan iyon, ngunit pagkatapos marinig ang paglalarawan ng pulis, sigurado siyang nakasakay ang sospek sa isang Land Rover na walang plaka. Pumunta tayo sa departamento ng pamamahala ng highway para kunin ang video ng surveillance. Hindi tumigil si Amara, dinala niya ang mga tao sa highway department para kunin ang footage. Mula sa surveillance video ng toll station ng bayan ng Jiuzhou, makikita na bago at pagkatapos ng insidente, mayroon talagang Land Rover na walang plaka na pabalik-balik sa toll station. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao sa Land Rover. Ito ay isang pandak at matabang lalaki na nakasuot ng malaking salaming pang-araw, na hindi tugma sa pisikal na katangian ng sospek. Sa madaling salita, ang taong ito ay driver lamang, hindi ang sospek. Para naman sa sospek, dapat nakatago ito sa loob ng sasakyan, pero natatakpan ng dark protective film ang likod na salamin ng sasakyan, kaya hindi niya makita ang eksena sa backseat o sa trunk. Kung ang sospek ay nakapulupot sa trunk o sa likod na upuan, hindi talaga ito kukunan ng video sa toll station. Kopyahin ang video na ito at tingnan ang pagkakakilanlan ng lalaking ito na nakasunglas. Gayunpaman, si Amara at ang iba pa ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Hindi nila nakita ang mukha ng sospek, ngunit nakita nila ang mukha ng driver. Dapat silang makahanap ng ilang mga pahiwatig mula sa driver. Oo. Mabilis na sumagot si Wayne. Ngunit sa palagay ko ay wala tayong mahahanap mula sa taong ito. Sumimangot si Hecken. Dahil ang taong ito ay diretsyong nagpakita, dapat ay handa siyang imbestigahan. Hindi lang highway ang daan para makarating sa bayan ng Jiuzhou. May mga libreng national highway din. Walang mga toll station doon, kaya walang mga kamera. Bakit kailangan niyang dumaan sa highway? Hindi naman siguro siya natatakot na maimbestigahan. Kahit na ano, ito ay isang napakahalagang palatandaan.
Bagamat ang iyong sinabi ay may katuturan, ito ay hula lamang. Hindi susuko si Amara sa anumang posibleng lead. Hindi na nagsalita pa si Heken, at ang grupo ay nagmaneho pabalik sa Starfield. Nakuha rin nila ang CCTV footage sa toll station. Ang Starfield ay isang malaking toll station, at may mga kamera mula sa lahat ng anggulo. Inaasahan ni Amara na makahanap ng ilang mga pahiwatig mula dito. Ang unang ilang mga video ay lahat ay katulad sa isang nakita niya sa istasyon ng toll, at walang anumang bago na mahahanap. Nang malapit na siyang sumuko, nakuha ng kanyang pansin ang huling video. Ito ay isang video ng kalsada pagkatapos na dumaan ang kotse sa istasyon ng toll, at walang maraming pagkakataon na sumangguni dito, ngunit napagtanto ni Amara ang isang mahalagang bagay mula sa video na ito. Huminto sa gilid ng kalsada ang Land Rover na walang plaka matapos magmaneho palabas ng toll station ng malayuan. Isang lalaking nakasuot ng maskara ang lumabas sa kotse, at ang kanyang pisikal na katangian ay tumugma sa sospek. Ang taong ito, walang pagkakamali. Pinigil ni Amara ang imahe at itinuro ang sospek. Dapat siya. Kaya itong Land Rover ay dapat ang sasakyan na ginagamit ng sospek sa bawat oras. Sinabi ni Wayne, patuloy na maghanap, tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Tumango si Amara at nagpatuloy sa panunood ng footage. Sa kanyang pagtataka, kinuha ng sospek ang isang plato ng kotse mula sa trunk at isinabit ito sa kotse. May plaka talaga siya. Nagulat si Amara, hindi ba iyon kailangan? Oo, ang pulisya ng trapiko ay naka-duty sa pasukan ng lungsod araw-araw, sinusuri ang ilang sasakyan na walang plaka. Marahil sila ay natatakot na mapahinto ng pulisya ng trapiko, sabi ni Wang Li. Nakikita ko. Tumango si Amara. Sa linaw ng footage, hindi namin makita ang plate number. Wayne, gumawa ng kopya ng surveillance footage at ibigay ito sa technical department para ibalik ang plaka. Kunin ang numero ng plaka sa lalong madaling panahon. Naiintindihan. Tumango si Wayne at ginawa ang sinabi sa kanya. Nagsimula ito sa hapon, at nagsimulang umihip ang blizzard sa bundok. Ang mga snowflake na kasing laki ng palad ay lumipad sa paligid, tumama sa ulo at mukha ni Terence, ngunit hindi man lang siya sumimangot. Nakatayo siya sa direksyon ng blizzard dahil nasa likod niya si Trixie. Pinili ni Terence na gamitin ang sarili niyang katawan para protektahan siya mula sa hangin at nyebe para hindi siya tamaan ng hangin at nyebe. Matapos makahanap ng angkop na lugar, ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata at pumasok sa Jade Space upang palitan ang kanyang enerhiya. Ilang araw na siyang hindi nakakain ng kahit isang butil at kailangan niyang tumayo dito sa lahat ng oras. Maaaring isipin ng isa kung gaano karaming enerhiya ang naubos niya, ngunit sa enerhiya mula sa espasyo ng Jade, walang problema si Terence. Sa mataas na plataporma, ang Sectmaster at si Queen, isa na nakaputi at isa sa berde, ay nakatayo din sa gitna ng blizzard, ngunit hindi katulad ni Terence, tila hindi sila naapektuhan. Sa totoo lang, parang nag-e-enjoy sila. Tita Queen, nagsisimula na akong maniwala sa mga sinasabi mo. Nag-effort talaga siya para sa girlfriend niya. Sabi ng Sectmaster, bumantong hininga habang nakatingin kay Terence sa malayo. Nasabi ko na dati. Loyal ang taong ito at hindi magsisinungaling. Sabi ni Queen. 1534. Hindi ko sinabing nagsisinungaling siya. Masyado lang mababa ang lakas niya, kaya walang makapaniwala. Sa tingin mo ba haharapin ng third level refiner ang isang mystic? Totoo ba ito? Tanong ng Sectmaster. Iyon ay. Natahimik si Queen, ito ay medyo isang suntok, ngunit ang Sectmaster ay nagsasabi ng totoo. Maging ang pangalawang antas na tagapagdalisay ay labis na ipinagmamalaki, pabayaan ang isang ikatlong antas na tagapagdalisay. Magpapakita lamang siya ng paggalang sa mga matatanda at sa Sectmaster wala man lang siyang pakialam sa iba. Tita Queen, balik na tayo. Oras na para magpahinga. Mahinang sabi ng Sectmaster. Terence Ford. Nagtataka ako kung kaya niya bang kumapit. Ayon sa mga ulat ng mga disipulo na nagpapatrolya sa malapit, hindi siya umalis, ni hindi siya kumakain o nakainom ng kahit anong gamot sa espiritu. Hindi ko talaga alam kung gaano kalaki ang tiyaga niya hanggang ngayon. Napabuntong hininga si Queen, ngunit may bahid ng papuri sa kanyang mga salita. Alam ko.
Kung himatayan siya, Tita Queen, maaari mo siyang puntahan. Walang magawa ang Sectmaster. Ang araw ay lumabas, at ang blizzard ay dahan-daang tumigil. Si Terence ay hindi gumalaw buong gabi, naglilinang sa Jade Space, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng puting nyebe. Ginalaw-galaw ni Terence ang kanyang katawan at pinagpag ang nyebe sa kanyang katawan, nakaramdam ng kaginhawaan. Hindi siya nakaramdam ng pagod pagkatapos ng pagsasanay sa Jade Space sa buong gabi, at hindi siya naapektuhan ng blizzard. Queen. Sinong nakatayo sa malayo, ay nagulat nang makita si Terence na masigla. Kahit na ang isang Mystic Class Master ay hindi pagod pagkatapos ng isang buong gabi ng snow, hindi sila magiging puno ng enerhiya. Bakit parang kakagising lang ni Terence? Hindi kaya natutulog ang taong ito habang nakatayo sa blizzard? Naramdaman ni Queen na hindi ito kapanipaniwala. Gayunpaman, nang makita ang mukha ni Terence, gumaan ang loob niya. Kung paano ito ginawa ni Terence, walang pakialam si Queen. Lahat ay may kanya-kanyang sikreto, at hindi na kailangang malaman ni Queen. Nagawa ni Terence na talunin si Natoy at Neil, at iyon ay isang napaka-espesyal na sitwasyon sa kanyang sarili, normal para sa kanya na magkaroon ng ilang mga nakatagong card sa kanyang mangas. Nang makitang natural na bumalik si Queen, na curious ang Sectmaster. Ayos lang siya. I'm fine. I feel refreshed, parang kakagising ko lang. Nakangiting sabi ni Little Queen. Hindi pwede. Paano ito posible? Hindi siya umiinom ng gamot. Kumurap ang Sectmaster. Sa pagkakaalam ko, hindi siya. At mukhang hindi siya nagdala ng sapat na mga espiritong damo sa bundok. Sabi ni Queen. Kung gayon, tingnan natin. Walang ibang sinabi ang Sectmaster. Sa isang kisap mata, 15 araw na ang lumipas, si Queen ay palihim na tumitingin kay Terence tuwing umaga at gabi, at kung minsan sa hating gabi siya ay tatayo sa plataporma kasama ang Sectmaster, ngunit hindi lilito sa kanyang harapan. Ito ay isang pagsubok sa lakas ng loob ni Terence. Ang 15 araw na hindi pinansin ay isang pagpapahirap para sa isang tao, ngunit sa kabutihang palad, si Terence ay nakatanggap ng mahigpit na pagsasanay. Wala sa kanya ang kalungkutan. At saka, kasama niya sina Trixie at Skybolt Pig, hindi makapag-usap ang dalawa, ngunit naramdaman nitong hindi sila iisang tao. Sa gabi ng ika-15 araw, lumutang si Queen at nagpakita sa harap ni Terence sa tamang oras. Sa mga araw na ito, ang lakas at lakas ni Terence ay nagulat kay Queen. Mula sa kanyang pananaw, maaaring tumagal ng 1 linggo ang isang Mystic Class Practitioner. Ngunit nanatili si Terence sa loob ng 15 araw. At hindi lang iyon ang problema, ay si Terence ay puno pa rin ng enerhiya pagkatapos ng 15 araw. Hindi maiwasan ni Queen na magtaka kung ano ang ginagawa ni Terence nitong mga nakaraang araw. Bakit parang wala siyang pinagkaiba noong una silang magkita? Hindi siya mukhang isang taong pinahirapan ng kalahating buwan sa nyebe. Terence Ford, pumayag akong bigyan ka ng pagkakataon. Pwede ka nang sumama sa akin. Sinabi ni Queen kay Terence, ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati, walang bahid ng emosyon. Maraming salamat, Senior. Nakahinga ng maluwag si Terence, sa wakas ay nailipat na ng kanyang pagpupursage ang Ice Palace, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumbansihin ang Sectmaster mismo. Sinabi lang ni Elder Queen na magkakaroon siya ng pagkakataon, ngunit hindi niya sinabi na tiyak na ibibigay niya ang prutas sa kanya. Sa madaling salita, kinailangan ni Terence na ipakita ang kanyang mga kakayahan para kumbansihin ang Sectmaster na bigyan siya ng prutas. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, ang iba ay nasa iyo. Iyon lang ang magagawa ko. Walang pakialam na sabi ni Queen. Nagsimulang magbasa ang mga mata ni Terence sa sinabi ni Elder Queen. Kinuyam ni Terence ang kanyang kamao at seryosong sinabi, Senior, magtagumpay man ito o hindi, maaalala ko ang iyong kabaitan. Siguradong gagantihan kita balang araw. Terence. Bahagyang tumaas ang kilay ni Queen. Ang tunay kong pangalan ay Terence, ang Terence Ford ay peking pangalan lamang. Hindi na kailangan pang itago ni Terence kay Elder Queen kung nalaman ng Ice Palace na gumagamit siya ng peking pangalan, hindi sila maniniwala na nakahanap siya ng refiner, at hindi iyon maganda.
Baka maging honest din siya. Masyado kang tapat. Hindi masyadong inisip ni Queen, normal lang sa kanya ang mga kilos ni Terence. Walang mga sekta o angkan sa likod ng mga practitioner na ito, at kung nakasakit sila ng isang tao mula sa isang sekta o angkan sa panahon ng pagsubok, sila ang magiging target ng paghihiganti. Upang maiwasang mangyari iyon, makatwirang gumamit sila ng peking pangalan. Kinuha ni Queen ang jade box at stone tablet, at dinala si Terence sa reception room. Nakaupo na ang sect master sa main seat, nakasuot pa rin ng puting muslin dress, elegante at maganda. Binabati ni Terence ang sect master. Pagkapasok, magalang na binati ni Terence ang sect master na may kasamang fist salute. Matatawag na, Senior, ni Terence si Queen dahil pakiramdam niya ay mabuting tao ito, at talagang mas matanda ito sa kanya. Ngunit medyo kakaiba ang pagtawag sa isang babae tulad ng sect master na, Senior, mas gugustuhin niyang tawagin na lang siyang sect master dahil mas formal ito. So ang tunay mong pangalan ay Terence, gaano kalakas ang mga mata at tenga ng isang sky class? Narinig ng sect master ang tunay na pangalan ni Terence at Queen sa waiting room, hindi na siya nagulat. 1535. Oo, Palace Master. Tumango si Terence. Palace Master, mangyaring bigyan ako ng apoy na bunga ng espiritu. Tutulungan kitang makahanap ng pangatlong klaseng tagapagdalisay sa loob ng 2 taon. Bakit ako maniniwala sa iyo? Isa ka lang solong practitioner na walang bahay o sekta, ano sa tingin mo ay maniniwala ako na makakapag-hire ka ng 3rd level refiner sa loob ng 2 taon? Mahinang sabi ng sect master. Ang mga buhong na magsasaka ay hindi kinakailangang mas mababa sa mga angkan o mga sekta. Sina Toy O'Neill, pareho silang mula sa sinaunang mundo, hindi ba't natalo rin sila sa akin? Ipinagmamalaki ni Terence ang kanyang dibdib habang nagsasalita, hindi ko alam kung narinig na ba ng sect master ang kasabihang ito, ang isang bayani ay hindi natatakot sa mahinang background, ngunit kung ikaw ay ambisyoso, magiging proud ka kahit nasaan ka man. Maaaring ako ay isang solo practitioner, ngunit paano mo malalaman na hindi ako magkakaroon ng bahay o sekta balang araw? Sige. Walang sinabi ang sect master, pero pumalakpak si Queen. Well said. Walang pakialam ang isang hero sa background niya. Isa kang solo cultivator, at ikaw na ang pinakamalakas sa ilalim ng Earth class sa edad na ito. Kung sasabihin mong makakabuo ka ng pamilya o sekta sa hinaharap, naniniwala ako sa iyo. Kahit sino ay maaaring magsabi ng mga walang laman na salita at big talk. Bakit ako maniniwala sa iyo? Ang sect master, sa kabilang banda, ay hindi nag-alala gaya ni Queen. Tumingin lang siya kay Terence at nagtanong, nakakita ka na ba ng alchemist? May kilala ka bang alchemist? Saan ka maghahanap ng alchemist para sa akin sa loob ng 2 taon? Iyon ay. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng sect master. Hindi alam ni Terence kung paano ito ipapaliwanag. Dapat ba niyang sabihin sa kanya na gusto niyang maging isang refiner? Ngunit kung hindi siya sumagot o nagsabi lamang ng isang bagay na kalahating puso, hindi niya malalampasan ang sect master. Masasabi ni Terence na ang sect master ay bata pa, ngunit siya ay napakatalino, hindi siya makakagawa ng isang kwento para linlangan siya. Sa totoo lang, kasalukuyan akong nag-aaral ng alchemy. Sa loob ng 2 taon, tiyak na magiging alchemist na ako sa itaas ng 3 kaharian. Saglit na nag-iisip si Terence at nagpas siyang sabihin ang totoo sa kalang makumbinsi ang sect master. Ikaw. Matuto ng alchemy. Nanlaki ang mga mata ng sect master na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro ng araw na iyon. Maging ang karaniwang malamig na mukha niya ay bakas ng pagkagulat. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi alam ng sect master kung paano ilarawan ang taong ito. Masyado ba siyang mayabang o sobrang kumpiyansa? O nagsisinungaling lang siya? Oo, ako nga. Seryosong tumango si Terence. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi mapigilan ng sect master na sumimangot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa lalaking ito. Masarap magkaroon ng ambisyon, ngunit ang labis na kumpiyansa ay pagmamataas.
Hindi mo ba naisip na bago maging mga alchemist ang mga alchemist, hindi sila mga ordinaryong cultivator? Tanong ni Terence. Hindi naman sa minamaliit kita, ngunit ang iyong mga salita ay talagang mahirap para sa akin na paniwalaan. Masyadong maraming mga tao na gustong maging isang tagapagdalisay, ngunit ang mga talagang maaaring maging isa ay kakaunti at malayo. Mahinang sabi ng sect master. Iniunat ni Terence ang kanyang kamay, at isang fire element refinement fire ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Minsan, ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita, at si Terence ay kailangang ipakita ang kanyang kakayahan na kumbansihin ang kabilang partido. Ano sa palagay mo ngayon? Pale fire. Na-condensed mo na ba ang solid pale fire? Medyo nagulat si Queen. Bagamat hindi lahat ng mga tao na maaaring magpaliit ng apoy ng tableta ay maaaring maging isang alchemist, at maraming tao ang sumuko sa kalagitnaan, lahat ng mga alchemist ay nagsimula sa pagkondensasyon ng apoy ng tableta. Nakataas ang isang kilay ng sect master, halatang nagulat din, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong nagbago. Ang pagkondensate ng elixir fire ay ang unang hakbang para maging alchemist. Gayunpaman, kailangan ng isang alchemist ng talento. Ang pag-condense ng elixir fire ay hindi nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring maging alchemist. Napakaraming kalahating alchemist ang sumuko. Ang mga salita ng sect master ay direktang tumama sa buhay ni Terence. Ayaw aminin ni Terence, ngunit kailangan niyang ang sect master ay malakas, bata pa siya, ngunit iba ang kaalaman ng isang sky class master. Masasabing kakapasok lang ni Terence sa pinto ng isang refiner, ngunit natigil pa rin siya sa pagkontrol ng apoy kung hindi siya uunlad, magiging katulad siya ng mga refiner na sumuko sa kalagitnaan. Kung hindi maitataas ng isa ang temperatura ng apoy ng alchemy, wala silang silbi. Ang apoy ng alchemy sa kanilang mga kamay ay maaari lamang gamitin bilang isang laruan, at ito ay walang silbi para sa alchemy. Magsisikap ako. Sabi ni Terence. Pagkatiwalaan kita minsan. Bibigyan kita ng apoy na bunga ng espiritu, at kung maaari kang maging isang third-level refiner o mas mataas sa loob ng 2 taon, ikaw ay magiging isang walang hanggang kakampi ng Ice Palace. Kung hindi, magiging kaaway ka. Isipin ang mga kahihinatnan ng pagsisinungaling sa Ice Palace. Level refiner sa loob ng 2 taon. Kahit na siya ay isang henyo sa larangan ng alchemy, aabutin pa rin siya ng higit sa 10 taon upang maging isang third-grade alchemist kahit na nagsimula siyang mag-aral ng alchemy mula sa murang edad. Paano siya posibleng maging isang third-grade alchemist mula sa isang taong nagsimulang mag-aral ng alchemy sa loob ng 2 taon? Kung ang pagiging alchemist ay napakadaling linangin, kung gayon ang propesyon na ito ay matagal nang naging karaniwan. 20 taong gulang na ang young master ng Sky Elixir Sect, ngunit isa lamang siyang golden class second level refiner, hindi pa siya nakakalusot sa 3 antas. Kahit na sa isang refiner na pamilya na tulad nito, imposibleng mag-level up ng ganito kabilis, lalo pa ang isang freelancer na tulad ni Terence. At kaya, ang sect master ay hindi naniniwala na si Terence ay maaaring maging isang 3 antas o mas mataas. Siya ay nagbibigay lamang ng mukha sa Ice Palace at Tita Queen. Pwede bang 2? Mahinang tanong ni Terence. Oh. Inakala ng sect master na mali ang narinig niya, napasigaw siya sa gulat. Bagamat kadalasan ay nagpapanggap siyang napakaseryoso, siya ay isang bagets pa lamang. Hindi niya talaga maisip kung paanong ang taong nasa harapan niya ay napakakapal ng balat. Nangako siyang bibigyan siya ng fire spirit fruit dahil kay Tita Queen, at napakakapal ng balat niya para humingi ng 2. Anong mali? Naramdaman ni Terence na masyado siyang nagtatanong, ngunit kailangan niya itong subukan. Dahil narito siya, hindi lang niya mailigtas si Trixie, naghihintay pa rin ang kanyang magiging biyena na gumaling. Ano sa palagay mo ang prutas? Ito ay ibinebenta sa buong kalye tulad ng dragon fruit. Sa wakas ay hindi na napigilan ng sect master ang kanyang kawalang kasiyahan. Sapat na para bigyan ka ng isa. Ilan pa ba ang gusto mo? 1536. Og.
Nagtatanong lang si Terence, ang pagkuha ng prutas ay napakahirap na, ang paghingi ng pangalawa mula sa Ice Palace ay hindi na problema ng kawalang hiyaan, ito ay pinipilit sila. At saka, kahit na ito lang, kailangan ko pa ring mapunta sa ilalim nito. Sabi mo ginagamit mo ang prutas para gamutin ang girlfriend mo, sabi ng sect master, pero sa pagkakaalam ko, hindi gamot ang prutas, di ba? Paano mo gagamutin ang girlfriend mo ng prutas? May malamig na chi sa katawan ng girlfriend ko. Sa madaling salita, malamig itong lason. Kailangan kong kainin ang prutas para sugpuin ang yin chi sa loob ko, kung hindi ay malalagay sa panganib ang buhay ko. Sabi ni Terence. Malamig na yin chi. Malamig na lason. Ang sect master ay nakasimangot, malamig na lason ay isang bagay lamang ng alamat, at wala pang nakarinig nito sa totoong buhay. Siyempre, madalas itong tinatawag ng mga normal na tao na malamig na lason, ngunit hindi talaga. Oo, ako nga. Tumango si Terence, naghanap ako ng ilang sinaunang libro. May paraan para gamutin ang malamig na lason. Ito ay ang kainin ng apoy na bunga ng espiritu. Hayaan mo akong makita ang girlfriend mo. Tumango ang sect master, ngunit kailangan pa rin niyang kumpirmahin ito, hindi lang ito tungkol sa pagiging responsable sa sekta, tungkol ito sa pagiging responsable kay Tita Queen. Paano kung ang kabaitan ni Tita Queen ay naging dahilan upang ibigay niya ang prutas sa isang scammer? Malamang sisisihin ni Tita Queen ang kanyang sarili. Ito. Ayos. Tumango si Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na ang sect master ay hindi gagawa ng anumang bagay upang saktan si Trixie para siyang langgam sa kanyang harapan, at kung talagang may gusto itong gawin sa kanya, hindi siya makakatakbo. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. At kaya, kahit na gusto ng sect master na saktan sina Terence at Trixie, hindi siya mapipigilan ni Terence, pumayag na lang siya, binitawan si Trixie sa kanyang likod at hinawakan siya sa kanyang mga braso, na sinasabi sa sect master na suriin ang kanyang kondisyon. Tumango ang sect master at inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Trixie. Ang sect master ay hindi isang doktor, ngunit ang Sky Class Masters ay lahat ay may karanasan at may kaalaman, magagawa nilang makaramdam ng ilang karaniwang sakit, hindi banggitin ang malamig na lason. Kung talagang umiiral ito, ang kalagayan ni Trixie ay iba sa mga normal na tao. Paggamit ng apoy na bunga ng espiritu upang gamutin ang malamig na lason, iyan ay isang pambihirang bagay. Katatapos lang ng sect master sa kanyang pangungusap nang lumitaw ang hindi makapaniwalang hitsura sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa isang upuan, ngunit bigla siyang tumayo at tinitigan si Terence, "Ikaw. Sabi mo nalason siya ng malamig na lason." Hindi. Nakita ni Terence na kakaiba na ang sect master ay magkakaroon ng napakalaking reaksyon. Gustong sabihin ng sect master na, "Ice poison your ass," ngunit hindi niya naisip na napaka-elegante nito. Tuwang-tuwa siya kaya ayaw na niyang makipagtalo kay Terence, sinimulan niyang tingnan ang mga meridian ni Trixie. Sect master. Ikaw ay. Si Queen ay interesado sa kanyang mga aksyon. Tita Queen, napakaraming kaalaman mo. Halika at tulungan mo akong tingnan. Ang pangangatawa ng babaeng ito. Katulad ng nagyayelong pusong jade bone physique na binanggit ni Master. Ngunit hindi ito pareho. Ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan ay tila mas dalisay. Pwede ba? Sabi ng sect master, excited. Ano? Nanlamig ang mukha ni Queen sa sinabi ng sect master, at mabilis niyang inabot ang pulso ni Trixie na may gulat na tingin. Sumipsip si Queen sa malamig na hangin. Hindi ito ang nagyayelong pusong jade bone body, tiyak na hindi ito. Palace Master, ibig mong sabihin. Ang maalamat na malamig na katawan ng yin. Ang ganitong uri ng katawan ay talagang umiiral. Sabi ng sect master, gulat na gulat. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay hindi lumitaw sa loob ng 1,000 taon. Oo, sinasabing ang aming tagapagtatag ay may ganitong konstitusyon, ngunit sa loob ng maraming taon, napakahirap na makahanap ng isang taong may yelong pusong jade bone constitution. Ang aming Ice Palace at Snow Valley ay naghahanap ng tagapagmana ng konstitusyong ito, ngunit sino ang mag-aakala?
Sabi ni Queen, na lalong nasasabik. Tulad ng inaasahan, ang lamig ng yin. Ang pag-uusap ng dalawa ay nalito kay Terence, hindi niya alam kung ano ang kanilang sinusubukang gawin, nag-iicho sa isa't isa. Ayaw ba nilang bigyan siya ng prutas, o may iba pa silang intensyon? Ngunit hindi sila ginambala ni Terence, itatanong niya kung may iba pang intensyon ang dalawa. Ibibigay mo ba sa kanya ang prutas? Gaya ng inaasahan, nagtanong ang Sectmaster pagkatapos suriin si Trixie. Oo, anong masama doon? Tanong ni Terence. Napakasayang ng mga mapagkukunan ng langit. Siya ay may katawan na yin na mahirap makuha kahit sa loob ng 1,000 taon, sabi ng Sectmaster. Magagawa mong sugpuin ang yin chi kung bibigyan mo siya ng prutas, ngunit naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Hindi siya isang cultivator, kaya maaaring maayos ang kanyang katawan sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanyang katawan ay hihina at hihina. Dagdag pa, ang pagsupil sa prutas ay pansamantala lamang, hindi ito panghabang buhay. Iyon ay. Nagulat si Terence, alam niya ang tungkol sa katawan ni Trixie, syempre. Inisip niya na ito ay isang namamana na sakit, ngunit ito pala ay isang bihirang malamig na katawan ng yin. Mukhang napakahalaga nito sa Ice Palace. Ang bunga ng apoy na espiritu ay mahalaga sa Ice Palace dahil maaari nitong sugpuin ang chi na nagngangalit sa panahon ng paglilinang, na nagpapahintulot sa amin na dahan-dahan itong pinuhin. Sabi ng Sectmaster. Kung gayon. Kumunat ang noo ni Terence, hindi alam kung ano ang gustong sabihin ng Sectmaster, tila nagbago ang mga bagay. Girlfriend mo siya. Biglang naisip ng Sectmaster ang isang mahalagang tanong. Oo. Naguguluhan si Terence, ngunit tumango pa rin siya. Tapos nawala na ang virginity niya. Matalim ang mga mata ng Sectmaster habang nakatitig kay Terence, na parang may sama ng loob sa kanya. Kinilig si Terence. Hindi. Umiling si Terence at tumugon ng tapat. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag ang guro ng sekta, ang galing, ang galing. Anong maganda? Tanong ni Terence. Ngunit hindi tumugon ang Sectmaster, binuhat niya si Trixie at sinabing, Tita Queen, bumalik muna tayo. Gusto kong hilingin kaagad sa Elder Council na i-verify ang kanyang pangangatawan. Anong ginagawa mo? Nagulat si Terence nang makita ang Sectmaster. Ngunit ang Sectmaster ay napakabilis, wala man lang siyang oras na mag-react bago pa nasa kamay niya si Trixie. 1537. Ang Sectmaster ay hindi nag-abala kay Terence, tumayo siya at umalis kasama si Trixie sa kanyang mga bisig, lumabas ng silid sa isang iglap. Hindi na ito inisip ni Terence at hindi namamalayang tumakbo palabas ng silid, ngunit napakabilis na ng isang Sky-class master, hindi siya maabutin ni Terence kahit anong pilit niya. Bitawan mo ang girlfriend ko. Sa puntong ito, talagang nagpanik si Terence, wala na siyang pakialam na ang tao ay Sky-class na. Hindi siya masisisi sa pagkataranta, ang Sectmaster at si Queen ay nakatingin kay Trixie na parang isang uri ng kayamanan, at talagang nag-aalala si Terence na may gagawin sila sa kanya. Kanina, nag-uusap sila tungkol sa isang bagay na parang mana, at mas nalito si Terence. Natatakot siya na may tradisyon ang Ice Palace, at gusto nilang gamitin si Trixie para pinuhin ang isang bagay, kaya paano niya hahayaan na kunin siya nito? Dagdag pa, ang tanong ng Sectmaster ay lalong nagpaabala sa kanya kung wala silang pinaplano, bakit nila itatanong kung nawala na ang virginity ni Trixie? Hindi maintindihan ni Terence kung bakit ito itatanong ng Ice Palace, ngunit karaniwan ng makakita ng mga batang lalaki at babae na ginagamit para sa mga ritual. Nang makitang hindi siya pinapansin ng Sectmaster, inipon ni Terence ang lahat ng kanyang lakas at ipinipit ito sa isang energy bomb, ibinato ito sa Sectmaster. Maswerte si Terence, ngunit may limitasyon sa oras. Ang enerhiya sa kanyang energy bomb ay hindi gaano, kaya hindi siya natakot na aksidenteng masaktan si Trixie. Ngunit hindi man lang lumingon ang Sectmaster, inilagan niya ito ng bahagya, at tumama ang bomba sa pader, na lumikha ng malaking butas. Sa susunod na sandali, huminto ang Sectmaster, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dingding na winasak ni Terence. Paano mo nagawa?
Ito ang unang pagkakataon na tiningnan ng Sect Master si Terence sa mata, hindi pa niya ito tiningnan sa mata. Ang Mystic, kahit ang numero 1 Mystic, ay isang maliit na pag-iral sa mata ng Sky Class Masters, lalo na sa mata ng Sky Class Late Phase Peak tulad ng Sect Master. Kaya naman, sa kanyang pananabik, binuhat niya si Trixie at umalis, hindi man lang inilagay si Terence sa kanyang mga mata, hindi man lang siya mapakali na kausapin ito. Ngunit ang galaw na ito ni Terence ay nagpaalala sa kanya ng panahong nakipag-ugnayan siya kay Natoy at Neil. Ang compressed true energy na ginamit mo lang. Saan mo dadalhin ang girlfriend ko? Hindi alam ni Terence kung magagalit sa kanya ang Sect Master dahil sa energy bomb na iyon, ngunit inilabas pa rin niya ang kanyang dibdib at nagtanong. Hindi ko kailangan ng prutas para magising siya, pag nagising siya, dadalhin ko siya sa iyo. Sabi ng Sect Master. Nakikita ko. Nakahinga ng maluwag si Terence kung sinabi ng Sect Master, kailangang totoo ito. Kung hindi, sa lakas niya, hindi siya matatakot sa kanya kahit may energy bomb siya. Sa lakas ng Sect Master, hindi na kailangang magsinungaling sa kanya. Hindi mo maubos lahat ng chi sa katawan mo. Nakakunot ang noo ng Sect Master habang nakatingin kay Terence, nalilito. May sarili akong paraan ng paglilinang. Sabi ni Terence. Tumango ang Sect Master, ayaw ni Terence na pag-usapan ito, kaya hindi na siya nagtanong. Sikreto ang sining ng practitioner ng bawat isa, tulad ng kung paano hindi basta-basta ibibigay ito ng sekta sa mga estranghero. Sa sandaling ito, lumakad si Queen. Nagulat siya sa butas sa dingding ng Ice Palace. Huwag kang mag-alala, maaaring gisingin siya ng Palace Master. Binigyan ni Queen si Terence ng nakakaaliw na tingin. Bawal ang mga lalaki sa panloob na sekta, ito ay isang tuntunin na hindi maaaring labagin. Kaya ganito. Tumango si Terence, sige, Senior, Palace Master, maghihintay ako dito. Nagkakagulo tayo. Dahil sinabi nilang maaari nilang gisingin si Trixie, anuman ang kanilang layunin, magpapasalamat si Terence sa kanila. Ang Sect Master at si Queen ay lumutang, at pinanood ni Terence ang kanilang pag-alis. Siya ay nag-aalala, ngunit wala siyang magagawa. Palace Master. Siya ang kasintahan ni Terence, kung tutuusin. Mapait na ngumiti si Queen. Tita Queen. Nagmamadali lang ako. Hindi inamin ng Sect Master na minamaliit niya si Terence. Ngunit, ang Terence na iyon ay may sariling paraan sa paggawa ng mga bagay, maaari niyang gamitin ang nakakompress na chi. Ang ganitong uri ng pagkilos na pumatay ng 1,000 mga kaaway sa halaga ng 800 ng kanyang sarili. Parang pumapatay lang siya ng 1,000 kaaway nang hindi gumagawa ng anumang pinsala sa kanyang sarili. Nasabi ko nang ang gala na magsasaka at iba siya sa iba. Kung kaya mo siyang magkaroon ng magandang relasyon, huwag mo siyang gawing kaaway. Sabi ni Queen. Imposible ang kanyang kasintahan ay magiging tagapagmana ng Ice Palace. Pagkatapos niyang matanggap ang mana, bababa ako at sasali sa nakatatanda na konseho. Sabi ng Sect Master. Talagang mayroon siyang malamig na katawan ng yin. Kung talagang makukuha niya ang mana, ito ay isang malaking kapalaran para sa Ice Palace. Sa wakas ay natagpuan ko na ang tagapagmana na hindi ko mahanap. Tumango si Queen. Oo, ilang taon na lang ang Sky Class meeting, hindi ko akalain na makakahanap pa tayo ng tagapagmana noon. Buti na lang pumunta si Terence sa Ice Palace para hanapin ang bunga ng apoy na espirito. Kung pumunta siya sa lambak, siya na sana ang naging tagapagmana ng Valley. Sabi ng Sect Master. Ang Ice Palace at ang Snow Valley ay parehong nagsanay sa Ice-type arts, kaya ang mga kinakailangan para sa katawan ng practitioner ay halos magkapareho. Ang katawan ng pusong yelo at jade bone ang pinakaangkop para sa pagsasanay, ngunit ang dalawang sinaunang sektang ito ay nangyari na 2 sa 4 na malalaking sekta na nagbukas ng Sky Class Island. Ang paghahanap ng tagapagmana na may parehong konstitusyon ay mas mahirap. Gaano kainggit ang Snow Valley kapag nabalitaan nilang nakahanap ang Ice Palace ng isang tagapagmana na may malamig na katawan ng yin. Habang nag-uusap sila, dumating ang 2 sa Elder Council ng Ice Palace. Lahat ng mga matatanda, lumabas at tingnan ang guro ng palasyo. Ang guro ng palasyo ay may mahalagang ipahayag sa lahat.
Sigaw ni Little Queen patungo sa Elder Compound. Karaniwan, ang pinuno ng sekta o sekta ay magiging napakagalang kapag pumunta siya sa mga matatanda para sa isang talakayan, bihira para sa mga matatanda na lumabas at makipagkita sa pinuno ng sekta. Ito ay sapat na upang ipakita ang katayuan ng pinuno ng sekta at ni Queen. Pagbati, guro ng palasyo. Ang sect elder, Sky Class Late Phase Peak, ang nagsalita, hindi siya nagpakita ng anumang kawalang galang sa harap ng sect master dahil magka-level sila. Ang sect master, gayunpaman, ay ang sect master pagkatapos ng lahat at natural lang sa kanya na batiin siya. Lumabas ang punong elder kasama ang apat pang elder, ang apat na ito ay pawang Sky Class Masters. Dalawa sa kanila ay Sky Class Early Phase lamang, at dalawa ang Sky Class Mid Phase, hindi pa ang Sky Realm Late Phase, ngunit ang formation na ito ay isang peak existence pa rin sa sinaunang sekta. 1538. Isang sekta na may 7 Sky Class Masters, na may dalawa sa kanila sa Sky Class Late Phase Peak, ito ang nagpalakas ng Ice Palace. Unang elder, tingnan mo ang babaeng ito. Tumango ang sect master sa elder, binuhat si Trixie pataas. Oh! Hindi alam ng unang elder kung ano ang ginagawa ng sect master, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya. Tumingin siya kay Trixie ng malapitan at wala siyang nakitang mali. Palace master, ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ang kalagayan ng kanyang katawan. Hindi alam ng sect master kung matatawa o maiiyak sa katotohanang hindi naiintindihan ng matanda ang kanyang intensyon. Narinig ng elder ang mga salita ng sect master at mabilis na inabot para hawakan ang braso ni Trixie. Ilang sandali pa, sumigaw siya, Malamig na katawan ni Yin. Malamig ba talaga ang katawan niya kay Yin? Ito ang maalamat na malamig na katawan ni Yin. Ito ay eksaktong kapareho ng mga tala na iniwan ng ninuno. Ano? Malamig na katawan ni Yin. Narinig ng ibang mga elder ang mga salita ng unang elder, at nanlaki rin ang kanilang mga mata, sabik na tingnan ang kalagayan ni Trixie. Tama, ang lamig ng katawan ni Yin. Ano sa palagay mo, Grand Elder? Tumango ang sect master. Palace master, ito ang pagpapala ng ninuno. Pinoprotektahan ng langit ang ating Ice Palace. Ang isang malamig na katawan ng Yin ay mas angkop para sining ng ating Ice Palace kaysa sa puso ng Yellow at Jade Bones. Ang tagapagtatag ng ating Ice Palace ay naiiba sa tagapagtatag ng Snow Valley. Ang tagapagtatag ng Snow Valley ay may pusong Yellow at Jade na buto, kaya't ang mga buto ng Ice ay natagpo ang espesyal para sa kanilang mga sining. Isang malamig na katawan ni Yin, sabi ng matanda. Ang sining ng Ice Palace ay ang pinakaangkop din para sa mga taong may malamig na katawan ng Yin, ngunit walang sino man ang nagkaroon ng malamig na katawan ng Yin, kaya walang sino man ang nakaabot sa matinding antas ng sining. Ang babaeng ito ay hindi alam kung paano gagabay sa Yin energy sa kanyang katawan, kaya ang Yin energy ay tumago sa kanyang puso at Polly, dahilan para siya ay mawala ng malay. Great Elder, sabi ng master ng palasyo. Magtutulungan ako at ikaw na sugpuin muna ang malamig na Yin Chi sa kanyang katawan. Paggising niya, opisyal ko siyang tatanggapin bilang junior sister ko sa ngalan ni Master. Sige. Seryosong tumango ang elder, natural na alam niya kung gaano kahalaga si Trixie sa Ice Palace, at walang pag-aalinlangan na pumayag. Bagamat ang pagsugpo sa Yin Chi sa kanyang katawan ay nangangailangan ng maraming Chi, at magtatagal bago siya ganap na makabawi kahit na isang Sky Class Late Phase Peak. Pero buti na lang nakipagtulungan siya sa Sect Master. Ang dalawang Sky Class Late Phase Peak ay hindi magiging sobrang pabigat. Ang iba pang mga matatanda, mangyaring protektahan ako at ang Grand Elder. Dahil doon, pinababa ng Sect Master si Trixie. Lahat, pumila na kayo. Itinuro ni Little Queen sa iba. Ang sect master at ang elder, sa kabilang banda, ay kumapit sa mga meridian ni Trixie at nagsimulang i-channel ang kanilang mga sining sa isang iglap, isang malamig na chi ang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Piliin muna natin ang malamig na Yin Chi sa kanyang katawan, pagkatapos ay sugpuin ang malamig na Yin Chi sa kanyang katawan. Sabi ng sect master. Tumango ang dakilang elder, at sabay nilang sinimulan ang mahirap na gawaing ito.
Sa isang iglap, nagsimulang magbuga ng malamig na hangin ang katawan ni Trixie. Hindi nagtagal, mabilis na nabuo ang isang layer ng ice crystal sa ibabaw ng kanyang katawan, at habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga ice crystal, na bumubuo ng makapal na layer. Tapos na. Ngayon, magtulungan tayo para sugpuin ang yin chi sa loob niya. Sabi ng matanda sa Sectmaster. Tumango ang Sectmaster, at lumitaw ang isang layer ng ambon sa kanilang mga kamay, na tumatakip sa mga meridian ni Trixie. Napakalamig noon, ngunit ang Sectmaster at Grand Elder ay parehong nagsisimulang pawisan, hindi ito madaling trabaho. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos kalahating oras bago ang Sectmaster at ang Grand Elder ay nagpakawala ng mahabang hininga, mukhang nagawa nilang pigilan ang yin chi. Tita Queen, dalhin mo siya sa kwarto para magpahinga. Gusto ko ring magpahinga. Sabi ng Sectmaster, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Oo, Palace Master. Binuhat ni Queen si Trixie at naglakad patungo sa guest room. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumatakbo pabalik-balik sa harap ng Ice Palace. Ang mataas na pader sa kanyang harapan ay ganap na nakaharang sa kanyang paningin, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi siya ganito kaba sa 15 araw na paghihintay niya sa entrance ng Ice Palace. Dinala ni Queen si Trixie sa kama sa guest room, nananatili sa tabi niya sa buong oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang matuno ang mga ice crystal sa katawan ni Trixie sa temperatura ng silid, at ng tubig na ang lahat, nagising si Trixie. Terence honey. Niligtas mo na naman ako. Ang unang tanong ni Trixie ay subconsciously. Gayunpaman, nang makita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan, siya ay natigilan. Ito ay isang lugar na hindi pa niya nakita noon, at ang babaeng nasa harapan niya ay isang babaeng hindi niya kilala. Agad na naging alerto ang puso ni Trixie. Napatingin siya sa hindi pamilyar na babae sa kanyang harapan at gusto niyang bumangon, ngunit napagtanto niyang wala na siyang lakas. Gising ka na. Hindi napigilan ni Queen na mapangiti nang makita niyang hinahanap ni Trixie si Terence. Pagkagising niya, mukhang maganda ang relasyon ng dalawang ito. Ako. Nasaan ako? Ikaw. Sino ka? Tanong ni Trixie. Ito ang Ice Palace, dinala ka ng boyfriend mong si Terence dito para humingi ng bunga ng apoy na espiritu. Ang Sectmaster at ang Elder ang nagligtas sa iyo. Paliwanag ni Little Queen. Ice Palace. Tapos, paano si Terence? Pinakain mo ako ng Fire Spirit Fruit. Lumingon si Trixie sa paligid at hindi nakita si Terence. Pakiramdam niya ay may mali. Hindi, ang guro ng palasyo at ang dakilang elder ang pansamantalang pinigilan ang yin chi sa iyong katawan. Sabi ni Queen. Magsasalita pa sana si Trixie nang may dumating na boses mula sa pinto. Tita Queen, gising na siya. Palace Master, nagising na siya. Mabilis na tumayo si Queen at sinabi. Tita Queen, walang mga tagalabas dito, kaya hindi na kailangang maging masyadong formal. Mabilis na sabi ng Sectmaster, lumingon kay Trixie. Anong pangalan mo? Sino ka? Maingat na tiningnan ni Trixie ang Sectmaster. Ito ay isang maganda at eleganteng babae, ngunit wala siyang pakialam kung maganda siya o hindi. Gusto lang niyang makita si Terence sa lalong madaling panahon. Nasaan ang aking Terence hobby? Ayos lang siya. Nasa reception room siya sa labas ng Ice Palace. Ako ang Sectmaster, sabi ng Sectmaster, maaari mo akong tawaging Sectmaster o Sister Ice. 1539. Iniligtas mo ako. Salamat. Ako si Trixie. Si Trixie ay isang taong malinaw na alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Nalaman na niya mula kay Queen na ang Sectmaster ang nagligtas sa kanya, ngunit hindi ba ang Sectmaster na ito ay masyadong bata? Halos kasing edad lang niya. Trixie, interesado akong kunin ka bilang isang disipulo sa ngalan ng aking master. Maaari kang sumali sa Ice Palace at pag-aralan ang aming mga sining. Ano sa tingin mo? Tanong ng Sectmaster. Ako. Natigilan si Trixie. Ito ay masyadong biglaan, at hindi siya handa para dito. Hindi niya alam kung bakit gusto ng Ice Palace na sumama siya sa kanila ng biglaan.
Naisip ng Sectmaster na si Trixie ay masyadong nasasabik sa balita pagkatapos ng lahat, sila ay isang sinaunang sekta, at mayroong hindi mabilang na mga tao na nakikipaglaban para sa 10 panlabas na disipulo. Si Trixie, sa kabilang banda, ay isang inner disciple kaagad, at kapatid ng Sectmaster siya na ang susunod na Sectmaster. Ako. Bakit ako sasali sa Ice Palace? Nasaan si Terence Honey? Gusto ko siyang makita. Hindi alam ni Trixie kung bakit biglang humiling ang Ice Palace. Ang sagot ni Trixie ay ikinagulat ni Queen at ng Sectmaster. Sa sinabi ni Trixie, ayaw niyang sumali sa Ice Palace. Hindi kaya ito ay ang kanilang sariling wishful thinking. Trixie, alam mo ba ang sarili mong sitwasyon? Sabi ng Sectmaster, galit na galit. Mayroon kang isang bihirang yin na katawan, isang mahirap makuha sa loob ng 1,000 taon ikaw ay ipinanganak upang magsanay ng sining ng Ice Palace. Ang yin chi sa iyong katawan, sa ilalim ng patnubay ng Ice Palace Arts, lahat ay magiging sarili mong chi, na magpapalaki ng iyong bilis ng pagsasanay sa isang hindi maisip na halaga. Hanggat tatanggapin mo ang pamana, ang susunod mong pamana. Ako. Si Trixie ay nabigla rin, hindi niya akalain na makakapag-practice siya, at siya ay magiging isang bihirang henyo sa pag-practice, isa na maaaring maging Sectmaster. Kaya naman, hindi napigilan ni Trixie na magtanong kung gayon. Pwede rin ba akong maging mystic? Malalim na grado. Ang Sectmaster ay huminto, hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na higit sa akin, ako ay Sky Class Late Phase Peak ngayon. Sky Class. Late Phase Peak. Dilat ang mga mata ni Trixie, mas alam niya ang tungkol sa mga practitioner dahil sa kanyang ama at kay Terence, ngunit ang Mystic Class Masters ay bihira kahit sa karaniwang mundo at ang Sectmaster ay isang Sky Class, sa pinakatuktok ng Sky Class. Mula sa kanyang sinabi, maaari rin siyang maging master ng Sky Class. Walang pagkakamali. At saka, maaari kang maging isang pag-iral na higit pa sa ranggo ng langit. Sabi ng Sectmaster. Nag-alinlangan si Trixie at sinabi, hihilingin ko kay Terence Honey, sinabi niya sa akin na manatili, kaya manatili ako. It's your own business. Bakit siya tatanungin? Galit na galit ang Sectmaster, natatakot talaga siya na hindi pumayag si Terence pagkatapos magtanong ni Trixie. Sa pagtingin kay Trixie, kung hindi pumayag si Terence, hindi siya magpo-focus sa pagsasanay kahit pilitin siya nitong manatili. Gusto ko siyang makita. Sabi ni Trixie, walang pakialam sa sinabi ng Sectmaster. Alam mo ba na ang malamig na yin chi sa iyong katawan ay pansamantalang napigilan? Kung babalik ka, baka hindi ka na mabuhay. Hindi talaga alam ng Sectmaster kung ano ang sasabihin. Papayag ka ba o hindi? Itatanong ko kay Terence Honey, sabi ni Trixie. Ang Sectmaster ay hindi nakaimik, tinapik ang kanyang noo habang siya ay walang magawang nagsasalita kay Queen, Tita Queen, ipasok si Terence. Pero, akala ko ba hindi pinapayagan ang mga lalaki sa panloob na sekta ng Ice Palace? Tanong ni Queen, bahagyang nagulat. Hindi siya tagalabas. Siya ang asawa ng susunod na Sectmaster. Umiling ang Sectmaster, na tinatawanan ang sarili. Ah, okay. Tumugon si Queen at lumabas ng silid. Nakahinga ng maluwag si Trixie matapos marinig na sinabi ng Sectmaster kay Queen na kunin si Terence. Hindi siya kailanman naniwala nang sabihin ng Sectmaster at Queen na mabuti si Terence at naghihintay sa labas. Kung tutuusin, lahat sila ay estranghero dito. Nasa tabi niya silang lahat nang magising siya, at lohikal na magsalita, sila dapat ang mga tagapagligtas niya, ngunit wala si Terence dito, at hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Ang pinakamalakas sa ilalim ng Earth Class ay hindi ganoon ka-simple. Sumakit ang ulo ng Sectmaster, ang Trixie na ito ay tila nakinig kay Terence na kahit ang isang tulad niya na hindi magaling sa pagsuso ay kailangang magbigay ng ilang magagandang salita para sa kanya. Ang mga bagay ay naging iba sa inaasahan niya, naisip ng Sectmaster na hanggat nagising si Trixie at sinabi sa kanya na tatanggapin niya siya bilang isang disipulo, sasabihin lang niyang oo, hindi siya naniniwala na may tatanggi sa ganoong magandang alok.
Ngunit si Trixie ay walang anumang naramdaman, na parang hindi malaking bagay ang pagsali sa sekta, gusto pa niyang humingi ng tulong kay Terence. Nabaliw ito sa Sect Master. Upang mapasali si Trixie sa sekta, kailangan ng Sect Master na purihin ng kaunti si Terence sa harap ni Trixie. Malaking kawalan kung talagang ayaw niyang sumali sa sekta. Totoo na ang pagiging isang inner sect disciple ay isang mahirap na bagay para sa mga normal na practitioner, ngunit napakahirap din para sa Ice Palace na makahanap ng isang disipulo na may tamang potensyal. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Sect Master at si Queen ay naghahanap ng taong may yelong pusong Jade Bone Body nitong mga taon, ngunit walang resulta. Si Trixie ang eksaktong taong hinahanap nila, at ang kanyang talento ay lumampas pa sa kanilang inaasahan. Paano nila siya hahayaan? Kahit gaano katibay ang Ice Palace, kailangang maging handa si Trixie na manatili dito at magsaka, tanggapin ang pamana, at buksan ang Sky Class Island. Kung hindi mahalaga kung pinilit nila siya, hindi nila maaaring patayin siya, hindi ba? Ang pinakamalakas sa ilalim ng Earth Class. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig ni Trixie ang tungkol kay Terence at agad na naging interesado. Mabilis niyang tanong. Ang Sect Master ay hindi isang taong mahilig magchismis, ngunit nang magtanong si Trixie, kailangan niyang maging matyaga at sabihin kay Trixie ang tungkol sa paglahok ni Terence sa pagsusulit, at kung paano niya nakuha ang gamot para sa kanya upang makuha ang kanyang mabuting panig. Natulala si Trixie narinig ni Terence ang pagpigibak sa kanya at tumayo sa harap ng Ice Palace sa loob ng 15 araw at 15 gabi nang walang pahinga o pagkain. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Napakabait sa akin ni Terence, honey. 1540. Sa totoo lang, biro lang ang kanilang relasyon sa umpisa, pero habang tumatagal, nahuhulog na talaga ang loob nila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi inakala ni Trixie na tatawid si Terence sa mga bundok at ilog sa Sukdulen Hilaga para sa kanya, sasali sa pagsubok sa Ice Palace. Hindi napigilan ng puso ni Trixie na tumibok ng mas mabilis nang marinig niya kung paano nilabanan ni Terence si Natoy at Neil. Alam niya na siguradong nanalo si Terence, ngunit paano siya matatawag na pinakamalakas sa ilalim ng Earth Class kung hindi? Ngunit hindi maiwasan ni Trixie ang kabahan. Gusto niyang malaman kung paano hinarap ni Terence ang dalawang master na ito mula sa sinaunang bahay at sinaunang sekta. Kaya nga, dapat mong pahalagahan ang isang kasintahang tulad niya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay ang maging cultivator at alisin ang yin energy sa iyong katawan. Kung hindi, mawawalan ka ng buhay. Paano mo makakasama siya sa buong buhay mo? Awkward na sinabi ng Sect Master. Hindi pa niya sinubukang hikayatin ang sinuman, ngunit kailangan niyang gawin ito ng sunod-sunod. Tanungin ko muna si Terence, honey. Giit ni Trixie. Ikaw. The Sect Master rolled her eyes, helpless. Isipin mo, isa siyang practitioner, hindi ikaw ang ultimate goal niya ay masira ang Sky Class at pumasok sa landas ng langit. Kung normal kang tao, ilang dekada ka lang mabubuhay, pero napakahaba ng buhay ng isang Sky Class Master. Ano ang gagawin niya kung mamatay ka? Oh, sabi ni Trixie. Pumayag ka. Tuwang-tuwa ang Sect Master nang marinig ito. Hindi ko ginawa, sabi ni Trixie. Maliban sa mga salita ni Terence, hindi talaga siya naniniwala sa iba. Ang Sect Master ay mukhang palakaibigan, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang pinaplano? Si Trixie ay hindi naniniwala na ang Ice Palace ay napakahirap na hindi man lang sila makakuha ng disipulo. Kung totoo ang sinabi ng Sect Master, matapos lamang na makapasa sa mabigat na pagsubok ang isa ay maaaring maging isang panlabas na disipulo, at ang ibang mga sekta ay nag-aaway na tungkol dito. Hindi kaya pag-aawayan ito ng Ice Palace kung gusto nila ng panloob na disipulo? Bakit sa kanya lang ang mga mata nila? Sige, kahit malamig ang katawan ni Yin, hindi na kailangang gawin ito, di ba? Hindi na mahalaga kung sumali siya sa Ice Palace o hindi, marami na silang Sky Class Masters, kaya bakit kailangan pa nila siya? Kaya naman, lang ang sinabi ni Trixie nang walang anumang pangako. Ang Sect Master ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Tila kailangan niyang kausapin si Terence, at umaasa na siya ay isang taong bukas ang isipan.
Sabik na naghihintay si Terence sa balita ni Trixie nang lumutang ang isang berdeng figure. Mabilis na umakyat si Terence at binati, "Senior, girlfriend ko, Trixie. Nagising na siya. Sumama ka sa akin." Tumango si Queen. "Arg! Gising na siya. Ang galing." Narinig ni Terence na si Trixie ay nagising at nakaramdam ng isang alon ng ginhawa sa kanyang puso. Mabilis niyang naabutan si Queen at sinabing, "Akala ko ba hindi pinapayagan ang mga lalaki sa Ice Palace? Ikaw ay isang exception." Sabi ni Queen. "Ako. Isang exception." Kumurap si Terence, hindi maintindihan kung bakit siya ay exception. Isa pa, hindi naman siya exception noon, pero ngayon. Lahat ng asawa ng Ice Palace Masters ay maaaring pumasok sa panloob na sekta. Sabi ni Queen. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Terence, ang asawa ng Ice Palace Master. Anong ibig mong sabihin? Tumalon si Terence, ito ba ang malamig na babae mula sa Ice Palace na nahulog sa kanya? Nais nilang i-recruit siya sa kanilang pamilya. Si Terence ay napabuga ng malamig na pawis. Ang babae ay maganda, ngunit siya ay masyadong malamig. Bukod dito, paanong naging napakadali na maging asawang nagpakasal sa ibang pamilya? Si Terence ay hindi nais na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay dito. Nagulat si Queen sa reaksyon ni Terence, ngunit mabilis niyang naunawaan na hindi siya naiintindihan ni Terence. Mabilis niyang ipinaliwanag, ang katawan ni Trixie ay isang pambihirang malamig na katawan ng yin, ito ang pinakamahusay na katawan upang magsanay ng Ice Palace's arts. At kaya, gusto ng sect master na kunin siya bilang isang disipulo sa ngalan ng kanyang amo, opisyal niyang kukunin siya bilang kapatid at manatili sa Ice Palace upang magpatuloy sa paglilinang. Oh! Kumunat ang noo ni Terence matapos marinig ang mga salita ni Queen. Tinatanggap mo si Trixie bilang isang inner disciple. Hindi lamang isang panloob na disipulo, kundi pati na rin ang susunod na sect master. Sabi ni Queen, ang kanyang katawan ay mas angkop para sa ating mga sining sa yelo kaysa sa sect master. Direkta niyang matatanggap ang kapangyarihan ng Ice Mountain na nangangahulugan na walang anumang hadlang para malagpasan natin. Maaari siyang makalusot sa Sky Class sa isang pagkakataon. Ano? Ang mga salita ni Queen ay nagulat maging si Terence, na nakakita ng maraming bagay sa kanyang buhay. Ang isang hadlang na hindi niya malagpasan ay maaaring masira hanggang sa ranggo ng langit. Anong uri ng pag-iral ito? Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa isang cheat. Ngunit mabilis siyang kumalma, alam niya kung ano ang Ice Palace, at gaano man katalino si Trixie, hindi nila kailangang bigyan siya ng ganoong magandang kondisyon. Kung sasabihin nila sa kanya na magtanim na lang dito at alisin ang yin chi, maniniwala si Terence, ngunit tinatanggap ang mana at maging sect master. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Hindi alam ni Terence kung ano ang legacy ng Ice Palace, ngunit narinig na niya ang mga katulad na legacy noon. Sinasabi na ang bawat henerasyon ay maaari lamang ipasa ito sa isang tao, at ang ilang mga espesyal ay maaari lamang ipasa ito sa 2 tao sa pinakamaraming. Kaya't napakahalaga ng pagkakataong maipasa ang legacy. Gaano man katalino si Trixie, hindi basta-basta mapipili ng Ice Palace ang sinumang tumanggap ng legacy, di ba? Bakit siya? Tanong ni Terence. Nasabi ko na mayroon siyang isang bihirang, isa sa 1,000 taon na malamig na konstitusyon ng yin. Para sabihin sa iyo ang totoo, nabigo ang sect master nang tanggapin ang mana. May mga mahigpit na kinakailangan para sa katawan ng tagapagmana, dapat itong katawan ng yelo. Ang sect master, sa kabilang banda, mayroon lamang isang peking katawan, hindi isang pusong yelo na si Jade. Paliwanag ni Queen, ang ganitong uri ng katawan ay hindi masyadong dalisay. Kailangan mong uminom ng Icy Heart Jadestone Pill para matuno ito. Saka ka lang makakalikha ng isang artificial na nagyayelong pusong Jadestone na katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi namin na gusto naming maghanap ng ikatlong baitang o mas mataas sa Alchemist. Ang Ice Heart Jadestone Pill ba ay isang 3rd grade pill? Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit napakahalaga ng pagiging isang refiner sa Ice Palace. Oo, ako nga. Tumango si Queen.
Bagaman ito ay isang third grade na tableta, napakahirap itong pinuhin. Kahit na ang isang fourth grade alchemist ay maaaring hindi matagumpay na mapino ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.